Thank you po. Thank you, Pastora. May magarabi tayo kakabsat. Sino ti naragsak pagtangarabi? Amen. Amen? Amen. Kas lang nalungkot ah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tatangarabi kakabsat ti next to tayo kat makita dyan 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7. Atig dog isungahan ko nga basaan. I-summarize tayo latan. Amen? So, iti pamagat na kakabsat, topic tayo tatarabi, God's supply is always greater than our needs. Amen? Amen. Iti supply na ni Apo, ti panagbiag tayo, kat at ado kay sa demand, ti panagbiag tayo. Amen po? Amen. Dito po sa teksto na ito, mababasa po natin na may isang babae na namatayan ng asawa. At may isang nagpautang sa kanila na gustong kunin yung kanyang 2 anak na lalaki bilang tagapagsilbi, bilang kabayaran ng kanilang utang dahil siyempre patay na yung padre di pamilya o yung asawa ng babaeng ito. So, iniisip siguro ng creditor na baka hindi na sila makabayad. Kaya kukunin yung 2 anak na lalaki para manilbihan. Kasi doon po sa Old Testament, makikita po na kapag ang isang babae ay widow, kawawa siya. Lalong-lalo na pag wala siyang anak. So, at itong babae na ito ay umiyak kay Prophet Elisha. Ito po yung nilalaman ng kwento. Hindi ko na lang binasa para huwag tayong magtagal. So, itong babaeng ito ay umiyak kasi wala siyang pangalan eh. As sabi lang niya, a certain woman. So, at itong babaeng ito ay umiyak kay Prophet Elisha at sinabi ni Prophet Elisha sa babae, anong pwede kong gawin para sa'yo? Sabihin mo sa akin, anong meron kayo sa inyong bahay? So, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na Elisha means God saves. Pakisabi nga, God saves. God saves. Pakisabi nga, God saves. God saves. Paglapit din ta na 2 cellphone ko. So, kumbaga, sinasabi niya, naririnig po? Amen. Kumbaga, sinasabi niya, wala akong ari-arian, ang Holy Spirit lang ang nasa akin. Kasi, sabi nung maid servant, nung babae, ang sagot ng babae, anong meron ka sa bahay nyo? Ang sagot ng babae, your maid servant has nothing in the house but a jar of oil. At ang oil po sa Bible speaks of the Holy Spirit. Tandaan po natin, kapag nababanggit ang oil sa Holy Book, it's represent the Holy Spirit. Then sinabi ni Elisha, pumunta kayo. So, pakisabi nga oil. Oil. Kumbaga sinasabi niya, wala akong ari-arian. Ang Holy Spirit lang ang nasa akin. Amen? Kahit wala tayong ari-arian. As long as Jesus, the Holy Spirit is inside us. Amen po? Amen. Then sinabi ni Elisha, pumunta kayo, manghiram kayo ng empty vessels sa kahit saan, sa inyong mga kapitbahay, at huwag kayong manguha ng kokonti lang. So dapat yung maraming empty vessels. Ibig sabihin walang laman. Kasi pag sinabing vessels, parang mga mga ships, mga bangka, moving. At pag nakapasok na kayo, sabi ni Prophet Elisha, pag nakapasok na kayo sa inyong bahay, isarado ninyo ang inyong pintuan. Kapag kay kasawan no, nakabulog dan, no, inyawid you at the empty vessels, sabi ni Prophet Elisha, pag nakapasok na kayo, isarado ninyo ang inyong pintuan, ikaw at ang mga anak mo. Lagyan ninyo ng langis ang mga empty vessels at i-separate yung mga puno na
At ganun nga ang ginawa ng mag-iina. At nang manghingi ulit ang babaeng ito ng empty vessels or empty jars sa mga anak, sinabi nila na wala ng empty vessels and the oil stops. At yung langis ay tumigil. So, sinabi ni Prophet Elisha, ibenta ninyo ang mga langis at bayaran ninyo ang inyong mga utang at yung iba ay para may magamit kayo. Ang ating Panginoong Diyos ay hindi lang basta Diyos. He is a God of supply, and not just supply, but overflowing supply. Amen? Amen. Nakita po natin dito na hindi lang makakabayad ang babae ng kanilang utang, may sobra pa. Amen. Para may maibenta sila at para sa kanilang pangangailangan. Amen? So, ganun po ang ating Panginoon. Pag may hinihiling po tayo sa ating Panginoong Jesus, always He surpasses our requests. Ihigitan niya ang mga kahilingan natin. Sino na po yung humiling na sinusurpass niya? Ibig sabihin, mas higit yung kanyang ibinibigay. Amen po? Pag nanghingi ka ng trabaho, hindi ka lang bibigyan ng trabaho, bibigyan ka niya ng posisyon. Amen? Pag nanghingi ka ng matalinong anak, hindi ka lang niya bibigyan ng matalinong anak, bibigyan ka niya ng mabait na anak. Amen po? Yung supply po ay mas marami kaysa sa pangangailangan natin. Aminin natin sa ating mga buhay, mas marami yung ibinibigay ng ating Panginoon kaysa sa ating pangangailangan. Amen? Amen. Kasi kung titingnan natin itong mga bahay natin, we don't need a big house. Tama po. Pero we have a big house. Amen? For us to enjoy. Amen po? So, pag tayo po ay may pangangailangan, so gusto ko lang pong sabihin dito na ano po ba ang aral na makukuha natin sa scripture natin ngayong gabi? Kasi ito ay kwento. So, a very simple story. Pero let's dig in para makuha natin kung ano yung pinaka-core o kung ano yung kumbaga sa prutas, merong kapag naghiwa ka ng isang pineapple, may katas na, may juice na. Pero pag piniga mo, nandoon yung mga vitamins. Amen po? So, pipigain po natin ang salita ng ating Panginoon ngayong gabi. Amen po? Amen. So, ano po ba ang aral na makukuha natin sa scripture natin ngayong gabi? Pag tayo po ay may pangangailangan, finances man yan, kagalingan man yan, protection man yan, maghanap po tayo ng ibang tao na nangangailangan ng mga katulad natin or mga tao sa paligid natin and start praying for them. Amen? Wag lang yung ang panalangin natin ay I, me, myself, my family. Wag po. Pray for your neighbors. Amen? Amen. Kahit hindi tayo close, pray for our neighbors. Amen po? Amen. Kasi sabi dito sa teksto natin, go gather empty vessels. And don't just gather few. And when you are in the house, close the door behind you and your sons and start pouring the oil into the empty vessels. Alam po ba natin na we are the vessels of God? Amen? We are the earthen vessels of God. Sabi po niya sa Acts 9, chapter 9, 10 to 15. Sabi ng Panginoong Jesus kay Ananias in his vision, pumunta ka sa street of Straight at hanapin mo ang bahay ni Judas dahil may isang nagngangalang Saul na taga Tarsus.
At siya ay nananalangin at sa kanyang vision nakita niya ang isang lalaki na nagngangalang Ananias na padating at inilapat niya ang kamay niya sa kanya at muli siyang makakakita. So, nakikipag-usap ang Panginoon sa vision kay Ananias. At sinabi niya na si Saul ay nananalangin sa bahay ni Judas at nakita niya sa vision na padating si Ananias at ilalapat niya yung kanyang kamay kay Saul at siya ay muling makakakita. Pero sinabi na Ananias, pero Lord, narinig ko na ang taong ito ay maraming ipinahamak sa inyong mga mananampalataya sa Israel. At may kapangyarihan siyang nagmula sa chief priest, sa pinuno ng mga pare. So, ganun ka powerful ang mga pare noong unang panahon. Na pwede niyang huliin ang lahat ng sinumang tatawag sa inyong pangalan. Alam niyo po, sa ating Bible, powerful ang chief priest. And our chief priest now is our Lord Jesus Christ. Amen? At sabi niya sa verse 15, pero sinabi sa kanya ng Panginoong Jesus, "Go, for he is a chosen vessel of mine, to bear my name before Gentiles, king, and the children of Israel." So makikita po dito na si Paul ay para sa mga hentil, para sa mga lahat ng tao, at para sa Jews. Amen po? Amen. Mababasa rin po natin ito ang tungkol sa vessel na ito sa 2 Corinthians 4:7. Sabi niya sa Isaiah 64 verse 8, "But now, O Lord, you are our Father. We are the clay, and you are our potter, and we are all the works of your hand." Amen? So, kung nakukuha niyo po yung gather empty vessels, maghanap ka ng mga tao na hindi pa nakakakilala kay Kristo at ipanalangin mo sila. Amen po? So, don't just pray for our needs. Pray for other people, and as we pray for them, yung pangangailangan po natin ay masasagot. Amen po? Amen. Nangyari po yan between Abraham and Abimelech. Si Abraham, he prayed for Abimelech household because God closed the womb of every woman in the household of Abimelech, and also he scattered lahat, pati mga hayop. Isinaran ng Panginoon ang womb ng mga kababaihan. At sinabi ng Panginoon na pag ipinanalangin ni Abraham si Abimelech, mabubuksan yung womb ng mga kababaihan. At nung pinanalangin nga ni Abraham na sa Panginoon ang ganong bagay tungkol sa kay Abimelech at sa kanyang household, ang mga kababaihan ay nagsipagbuntis. And then the following year, si Sarah na double bearing because si Sarah ay bago nagkaanak ay menopause na siya. At hindi talaga siya nagkaanak. At siya ay nagkaanak sa sunod na taon. So, tandaan po natin, when we want God to answer our prayers, pwede po tayong maghanap tayo ng mga tao na ipanalangin natin. Amen? Kaya po pala ang turo sa atin, sa ating Bible, I pray unceasingly. Amen? Amen. Sinabi po ng Bible natin na pray unceasingly. Hindi naman sinabi na maghapon, magdamag na pray, manalangin ka. But pray unceasingly. Ibig sabihin, in every day, you have to pray. And always, sinasabi ng mga disciples, pag sumusulat sila, anong sinasabi nila? Pray for one another.
pray for one another. Kaya nga, alam niyo po, yung turo ng ating Panginoon na the Lord's Prayer, alam niyo po kung ano ang umpisa? Our Father. Hindi my Father. Our Father. Amen? Amen. So, So kapag sinabi mong our Father in heaven, it includes everyone. Nakukuha po natin. Amen. Ang Panginoon, He is a just God. He is a good God. Amen? Subukan po ninyo na manalangin at isama kahit yung mga taong ayaw kang kausapin. Pray for them. This is malaki po ang magiging effect sa inyong mga buhay. Amen po? Yun lamang po, and God bless. Kanta-antay lang bit, Ajay, and then ito taken pastor. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. 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 He's so good to you. To you. God is so God is so good. He's so good to me. Mga kapatid, napakaganda po yung mensahe ng ating Panginoon na higit na mas marami yung biyaya ng Panginoon kaysa sa ating mga pangangailangan. Katulad ng isang babaeng balo na namatay ang kanyang asawa at hindi lamang basta namatay, kundi lubog sila sa utang. At ayon sa kwento sa Biblia na binanggit kanina, yung dalawang anak ng babaeng balong ito ay gustong kunin ng pinagkautangan. Sometimes may mga pinagkautangan tayo. Minsan gusto nilang kunin yung mga bagay na meron tayo. Pero ang sabi ng propeta doon sa babaeng balo, anong bagay ang meron ka sa iyong bahay? Tingnan po natin mga kapatid, yung binanggit kanina, dapat marunong tayong manalangin sa Panginoon. Kapag meron po tayong pangangailangan, marunong tayong manalangin sa Panginoon. We must pray to God, sapagkat may pangako ang Panginoon na when we pray, mapakinggan niya ang ating panalangin, at hindi lamang niya mapakinggan, iringgin niya ang ating panalangin. Sinabi din kanina sa mensahe, look for people na iyong ipanalangin. Marahil ang taong yan nangangailangan, hindi lamang niya mabigkas. But when you pray that people, the power of God
will move the life of the people. Maaari po ba sa ating kinatatayuan sa gabi ito? Lapitan mo ang iyong kapatid. Sino ang gusto mong lapitan? Para ipatong ang iyong kamay sa kanya at iyong ipag-pray, i-release ang blessing ni God sa kanya. Come on, huwag po tayong mahiya. Kung sino man yung tao na gusto niyong lapitan ngayon, ipatong ninyo yung kamay sa kanya at simulan mong ipag-pray at i-release ang blessing ni God sa kanya. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. We glorify thy name, God. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. We exalt your holy name. Hallelujah. Lord, nagapatong ang aking kamay sa ating kapatid. Ano man yung kanyang pangangailangan, Panginoon, kayo lamang kung nakakalam. Subalit sa gabing ito, Lord, ay release mo blessing at blessing sa buhay ng ating kapatid nito. Pagpuli mo siyang tulungan, pagpuli mo siyang gabayan. At lahat ng kanyang pangangailangan, pagpuli mo itong katalpuin, Panginoon. Lord, kumilos ka sa buhay ng ating kapatid nito. In the name of Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Oh, glorify thy name. Exalt your mighty name, O God. Exalt your mighty name, Lord. I pray. I declare. Blessing and blessing. In the name of Jesus. Oh, we praise you, Jesus. Come on. Continue to pray with the people. Hallelujah. Declare blessing from the people. Declare, speak life from the people. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita namin napakinggan sa gabing ito. Napatuloy mo kaming tinuruan ng mga bagay na dapat namin gawin. Ngayon, Panginoon, kami po ay naghanap ng tao dito sa loob ng aming place of worship na kasama ngayon. At ipinatong namin ang aming kamay para sa kanila. Ano man ang aming idideklara, ano man ang aming ipinanalangin sa kanila, nangako ka, Panginoon, na iyong tiringgit at iyong sasagutin. Kaya sa gabi pong ito, we speak life, we speak blessing in the name of Jesus. We speak health in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Whatever the needs ng bawat isa sa amin, Panginoon, magmula po sa financial, sa physical na kagalingan, sa spiritual, Panginoon, idinideklara namin ang kagalingan sa physical na karamdaman mula sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Idinideklara din namin, Panginoon, ang mga pinansyal na pangangailangan, anumang pangangailangan ng iyong mga anak, idinideklara namin sa gabing ito that your blessing, O God, ay higit na mas marami kaysa sa mga pangangailangan namin. Amen. Kaya sa gabi kong ito, Panginoon, patuloy mong iparanas ang iyong kapangyarihan, ang iyong katapatan, kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Maging sa aming mga kapitbahay na naabot ng aming mga tinig sa tuwing kami ay sumasamba sa lugar na ito. We speak life sa kanila, Panginoon. We speak blessings sa kanilang mga buhay, Panginoon.
Patuloy ka rin pong kumilos sa kanilang mabuhay. Patuloy mo rin katakwin ang kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw, Panginoon. Salamat po ng marami dahil patuloy mo kami pinapalalahanan at patuloy mo kami tinuturuan ng mga bagay na dapat namin gawin. Salamat po, dakilang Diyos, sa inyo pong lahat ng papuri. Pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Hallelujah!